Okay, si Amy Marcos daw po mga sangkay ay kinuyog. Alright, so shoutout po pala sa lahat ng mga solid sangkay na nandito ngayon. Hi guys, what's up? Anyway, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. Okay? I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Ngayon, mga sangkay kasi, ito yung ganap. Kinuyog daw po si Amy Marcos matapos maglabas ng isang video mga sangkay sa isang sikreto daw pong plano yun na wala daw pong magiging eleksyon sa 2028 at may mga pinaplano daw po yung mga mambabatas para magkaroon ng term extension. Ngayon pumalag ito mga senador. Ito, pakinggan po natin. I second the motion of Senator Subiri that the editorial video should be stricken off the record because it appears Kasi iyan yung pinakita ni Amy Marcos yung video mismo. na parang mayroon tayong sinister na plano na kasama kami. Thank you. Yes. Madam President. Madam Chair, I second the motion to strike that off our records that video presentation presented earlier, Madam President, because Madam President, all senators of this chamber, be it the majority, be it the minority, we need respect, or we deserve respect, Madam Chair. We must not tolerate presentation of unparliamentary acts. Yung ating institusyon, Madam Chair, isisirain doon po sa video presentation. Nasisira po yung ating institusyon. And what we're trying to do, Madam Chair or Madam President, instead of trying to regain yung credibility of this Senate, ano na lamang po at babanatan po natin mismo ang ating institusyon. Wala pong iniwan yun, Madam President, na sisirain po natin ang sarili nating tahanan. Mabuti po sana kung facts-based po yung mga iprinisit na kanina. Haka-haka lamang po. Akala ko nga po, fake news yung pinapanood ko, which I believe is fake news, which I believe is just an opinion, an idea of one person or one group, Madam President. I think, so I therefore seconded the motion that video recording be stricken off the records of the Senate. Thank you, Madam President. Okay, so ayan po mga sangkay, binakbakan si Amy Marcos itong mga senador. Kasi nga po, nag-init ang ulo nila doon po sa presentation ni Amy Marcos patungkol po doon sa pinaplano daw po na pambihira, plano daw po na palitan ang institution at magkaroon ng term extension. Kung saan isinusulong daw ng ilang senador ang charter change. Yan daw ay para palawigin ang termino ng ilang mambabatas. Pero banat siya ng mga taga-minorya, propaganda at fake news yan. Narito ang aking report. Nagkita si Tito Soto at House Speaker D para pag-usapan kung ano ang papakialaman sa 1987 Constitution habang nakaupo si Bongbong Marcos. Ito ang video presentation na inilatag sa sesyon kanina ni Senator Amy Marcos. Laman nito ang mga impormasyon niya sa niluluto umanong charter change o pag-aamyenda sa saligang batas. Partikular sa planong Constituent Assembly o CONAS. At para raw suportahan ito ng mga mambabatas, kabilang daw sa babaguhin ay extension sa kanilang termino. Dapat ma-extend ang termino ng mga senador at congressmen na mawawala na sa pwesto by 2028. Ang eleksyon sa bawat senador ay magiging by region. Nasa 36 o 54 ang magiging senador. Nabanggit din sa presentation na wala raw magaganap na eleksyon sa 2028 at ang plano umunong pagpapalit ng age requirement sa pagkapangulo. Lumutang din ang usapang para hindi
hindi makaporma si Inday Sara sa 2028, gawing 50 years old ang edad ng pwedeng tumakbo. Git dyan ni Senadora Amy, Impeachment, no elections, term extension. Ito ang inaatupag ng ilang mambabatas na nagiging mambubutas ng sikmura ng taong bayan. Inuuna ito kesa gutom, trabaho, kalusugan, kabuhayan. Grabe naman yan. bukod sa CONAS, lumutang din sa video ang pagkapalit ng liderato sa Senado. Gaya ng post ni Congressman Kiko Barzaga. Nag-grade 13 daw ang mga majority at Bulaga 11 naman ang minority. Lahat yan, pinalaga ng mga taga-minorya. Sabi ni Senator Mig Zubiri, propaganda at dapat tanggalin sa record ang presentation. That should not be shown here. Because what will stop us now, Madam President, for that lady senator that we come up also with a propaganda video here, papalabas din namin Kuhang-kuha niya yung inis eh, no? yung mga sala nila. Oo, kung ano-ano, hindi naman kami ganyan. Kung galit po kayo, magsalita po siya dyan, mag-aalit siya sa gobyerno niya, mag-aalit siya sa kapatid niya, kain niya kapatid niya. Inday-badiday na ba tayo dito sa Senado? Kaya nga sinasabi, we're circus. Si Senator Tito Soto na-offend. Hindi raw nila napag-uusapan ni House Speaker Bogie D ang charter change. OGD is my golfmate. Ang talagang topic namin was the new TW777 of Honma Meres. It's a new set of clubs. Ang kailangan daw ayon kay Soto, I have never been in favor of chacha. Ang kailangan natin, katcha, character change. may banat din Senadora Risa Hontiveros sa video ni Senator Amy. Ganito na ba kababa ang inaabot ng politika sa Pilipinas? Na hanggang dito sa floor ay magbabatuhan tayo ng putik. Delivering a privileged speech Kuyog na kuyog si Amy Marcos dito eh, no? is not the same as having the privilege to have fake news entered into the official record. Ayon naman kay Senator Kiko Pangilinan, hindi nagkaroon ng pagdinig sa charter change ang Committee on Constitutional Amendments noong siya pa ang chairperson nito. From August 12 until May 11, Mr. President, the Committee on Constitutional Amendments never held hearings on constitutional change. The Senate did not entertain charter change under my watch. Nagkakaisa naman ang buong minorya sa motion ni Zubiri na tanggalin sa record ang mga akusasyon ni Senator Amy. Pero sa huli, umatras din si Senator Amy at binawi niya din ang kanyang presentation. Dahil dyan, inatras na rin ni Zubiri ang kanyang motion. Pero isang hamon ang kanyang iniwan. Hinihikayat ko ang mga senador ngayon sa ating bulwagan. Ipangako natin sa taong bayan na may eleksyon sa 2028. Doon sila nahulog mga sangkay eh. Kasi kung ipagpalagay natin totoo yung plano, at ipagpapalagay din po natin na hindi totoo yung plano, pero na-execute ni Amy Marcos, mga sangkay, yung gusto niya sabihin, gusto niyang ipunto. Ang nangyari nga po mga sangkay, parang nanumpa po sila dito na, opo teacher, hindi po magkakaroon ng term extension o magkakaroon ng eleksyon sa 2028. Mula sa presidential hanggang sa lokal. At Madam President, magiging Maugong din sa Kamara ang plano umunong charter change or cha-cha. Pero wala silang kumpirmasyon kung nagkaroon nga ng pag-uusap tungkol dito sina Senator Tito Soto at House Speaker Bogie D. Okay. So, mayroon nga talaga. Ito, may plano umanong charter change. Ito, tingnan po natin. Mula naman po ito sa House of Representatives. Ayon kay Caloocan 2nd District Congressman Edgar Arice, ang narinig niya mula sa mga kapwa-kongresista ay plano raw amyendahan ng saligang batas para mapalawig umano ang termino ng mga mambabatas. So may punto nga po yung sinabi ni Amy kung ganun. Ito hindi po kaalyado ni Amy yan. Tawag dito, yung congressman niya ng Caloocan, mga sangkay, hindi po kaalyado yan eh. Pero,
yun daw yung naririnig niyang chismis. Wala raw silang narinig tungkol sa pagpapahaba ng termino ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero hindi nila narinig yung pagpapahaba ng term ni PBBM. Yung ano lang daw po, yung mga mambabatas, yung sa Kongreso, mga sangkay, sa House of Representatives. Para man kay ACT Teachers Congressman Antonio Tino, hindi na dapat nagpapaniwala kay Senator Amy Marcos. Pero kung totoo man daw, kahibangan daw ito ng administrasyon. Pero sinasabi ng mga Yan po si Edgar. ilang nakausap kong kasama ko sa Kongreso na member of the majority, ito naman daw sa mga legislator lang. Pero pagdating sa presidente, sa local governments, tuloy naman daw yung election for 2028. Naniwala na naman kayo kay Amy. Kung totoo man yan at kung itutulak man yan ng administrasyon, kahibangan yun, at lalong babagsak ang popularidad ng administrasyon ito. At dapat lang. No? Dahil sinusuka talaga ng taong bayan yung mga politikong nagtutulak ng term extension at no election. Okay, ayan, mga sangkay. No? Kinuyog si Amy Marcos dito. Pero merong pasabog din na totoo daw pong kumakalat. Ayon po kay Edgar Erice, 'di ba? Kumakalat daw po talaga yung chismis doon po sa House of Representatives. Well, ano po ang inyong opinion tungkol dyan? Pambira. Comment down below. Meron tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.